Hello, what's up? Magandang araw ulit mga ka-DE. May kunting idea naman tayo na isi-share sa inyo na alam ko rin makatulong sa inyo. First, kailangan natin itong counting tools tulad itong long nose at saka 10mm na opit at saka itong 10mm na range at saka especially itong valve gasket cover natin, kasi magtaka tayo kung bakit pag magpalit tayo ng spark plug may oil na pumapasok sa loob ng ating lagayan ng spark plug. Ang dahilan pala kaya pumapasok ang oil sa spark plug natin kasi nga yung valve gasket cover nya is luma na. So kailangan natin palitan para mawala na yung pagtaka natin. Pero okay lang naman to, at least hindi naman ito kasira ng makina, pero sisirain niya yung spark plug mo. So first, ang gagawin natin, tanggalin na to yung battery para iwas sa mga grounded na rin. At saka pangalawa, tanggalin natin itong mga sakit sa coil natin para pag tanggalin natin itong coil hindi na makakaabala. Tanggalin din natin itong dalawang hose, isa dito at saka dito, isa PCB at saka 5 bolt, isa, dalawa, isa dito sa lalim, 3, 4, saka 5. Ito isa to, 5. Yan, tatanggalin natin yan para mabuksan natin yung ating valve cover para makuha natin to. So first, luwagan muna natin yung mga bolt para matanggal natin itong coil at saka yung itong cover nya. So ito na mga ka-DE, naluwagan ko, natanggal ko na yung mga bolt ito sa ating coil. So ang gagawin natin, hilahin natin to para makita nyo kung gaano karami ang oil na pumapasok sa ating spark plug kapag sira ang ating valve cover gasket. Yan, ito mga ka-DE, naliligo ng oil kasi sira yung ating valve cover gasket. 3 ito mga ka-DE. Ito yung isa, pangalawa, puro oil din. At saka ito yung pangatlo, puro oil siya. Sa pag pinaandar mo yung makina, okay naman siya, kaso yung spark plug lang niya napupuno ng oil kasi nga sira yung ating valve cover gasket. Tingnan nyo, maraming oil sa loob ng spark plug, lagay ng spark plug. Kaya dapat magpalit talaga tayo ng valve cover gasket. Saglit lang mga ka-DE, tanggalin ko muna to para makita natin yung loob. So ito na mga ka-DE, natanggal ko na yung mga 5 bolt ito. Susubukan natin tanggalin tong valve cover para mapalitan natin ang valve cover gasket. Ito na mga ka-DE, hilahin nyo lang to. Yan, tanggal na. Ito yung kanyang laman. Ito yung papalitan natin. Ito yung sira niyang valve body gasket. Kaya pala lumalabas ang oil mga ka-DE kasi yung kanya palang gasket is walang rubber sa gitna. Dapat may rubber dito. Tingnan nyo, walang rubber sa gitna, kaya lumalabas pumapasok ang oil dito, saka pumapasok ito sa ating spark plug.
Hindi kagaya nitong binili ko na rubber gasket. Mayroon siya nito. Ito sa gitna. Tingnan natin sa kanila. Wala. Oh. Wala. Kaya pala pumapasok ang oil dito. Kaya ito pala ang dahilan. So, kumpara nyo mga kadi, ibang iba. Walang, yung itong sa Japan, walang rubber sa gitna. Tapos ito yung laman niya mga kadi. Bago kayo magpalit ng bagong gasket, tanggalin nyo lang tong mga lumang gasket maker na dito nilagay para pag maglagay kayo ng gasket maker, hindi na maglilik yung kanyang oil. Oh, daming gasket maker. Kaya pala pumapasok ang oil dito kasi walang kabkuan dito, rubber. So ito mga kadi, yung ginawa ko kasi nga may oil dito sa loob ng ating spark plug. Kasi wala naman tayong tools na pang sip-sip ng oil sa loob. Kaya ginawa ko, nilagyan ko na lang ng cotton. Kasi itong cotton, sisip-sipin niya naman yung oil. Kasi pag tanggalin ito ng spark plug na may oil dito sa loob, baka magtaka kayo na uusok yung unit nyo. Kasi nga may oil na pumasok sa piston. Kaya for the meantime, itong gagawin, lagyan ng cotton para masip-sip ng cotton yung oil sa loob. So okay na, medyo wala na yung mga oil sa loob. So pwede na natin itong ilagay itong kanyang cover na ating valve. So saglit lang mga kadi, ilagay ko muna para malagyan natin ng bolt. So mga kadi, ito na, nalagay ko na yung cover ng ating engine cover nating valve barbula. So ito yung bolt niya, ilagay ko na, pero hindi pa yan mahigpit masyado mga kadi, yung tamang-tama lang kasi medyo basa pa kayong kanyang gasket maker na nilagay natin. So magantay lang tayo ng mga kahit mga 5 minutes lang para mahigpitan natin sa ng mabuti. So yung loob niya okay na, wala na yung kanyang mga kunting oil kasi nga sinip-sip ng cotton. So pag nahigpitan na ito maya, ilagay natin itong kanyang coil at subukan natin i-start kung okay na ba siya. So saglit na mga kadi ha. So we're back again. Ito na ulit mga kadi. Since nalagay na natin itong cover, nagpitan ko na ito yung mga bolt yung taas, yung limang bolt sa paligid nating cover. So pwede natin itong ibalik itong mga ignition coil para masaksak na rin natin itong mga sakit sa ating coil. At huwag kalimutan pala itong dalawang hose, ibalik natin ito at saka yung ito, at plus yung baterya para at least mapa-start na natin. Saglit na mga kadiha, ilagay muna natin itong mga coil niya para masubukan natin. Sa pagtanggal at pagbalik ng ating mga coil mga kadiha, alam ko naman na hindi kayo lilito kasi nga may mga number naman yan, 1, 2 at saka ito isa, may number 3 ito kaso na wala na yung isa. Huwag ka lang malito dahil hindi kasi dapat, okay lang na magkabaliktad itong coil, yung sakit lang hindi pwede kasi baka masisira yung engine natin. Saglit lang mga kadiha, higpitan ko muna ito, lagyan kasi may bolt kasi itong tatlo dito, isa, dalawa, tatlo. Higpitan ko muna para malagay na natin itong kanyang sakit at mabalik natin itong dalawang hose. Sandali lang ha. So ito na mga kali, naibalik ko na yung kanyang mga coil. Naigpitan ko na rin yung kanyang mga bolt. At naibalik ko na rin itong dalawang hose, isa,
dalawa. So ang last natin na ikabit na lang para mapa-start na natin. Yun nga, wag natin kalimutan na tinanggal natin ito kanyang battery. So lagay muna natin to, higpitan, then start na natin. So ito mga kadi, nagpit na yung kanyang battery. So pwede na natin siyang paandarin. Makita natin kung may mga tumatagas pa na oil sa kanyang gasket. Ang last, i-double check natin kung baka may nakalimutan tayong mga hindi natin na ibalik para at least safety ba. So parang okay naman siya mga kadi eh. Ito, so pwede natin siyang start. Saglit na mga kadi ha. Start na natin ha. So ayan na mga kadi, na-start na natin. Okay naman siya. Wala lang lumalabas na mga oil. Kasi nga bago na kanyang valve cover gasket. Ayan mga kadi, okay na siya. Yung mga tips lang ako sa inyo mga kadi, bago kayo bili o magpalit ng valve cover gasket. Kasi nga itong akin, yung binili ko talaga yan, kasi nag-research ako sa Google kung ano talaga yung rubber gasket ng ating BE. So yung nabili ko na mayroon talagang rubber to sa tatlo sa gitna, yung para talaga sealed sa kanyang spark plug. So nagtaka ako pagtanggal ko nitong original na, sa pagtanggal ko sa kanya walang rubber, kaya walang rubber to sa gitna. Kaya yun pala ang cause or dahilan na pumapasok o lumalabas ang oil sa ating makina, pumapasok sa spark plug. So yun lang mga kadi. I hope na may natutunan kayo sa ating kunting DIY. Huwag kalimutan paki-like and subscribe naman yung ating channel para updated kayo sa susunod nating video. So okay, kanyang andar. Wala nang leaking. So salamat mga kadi. Ingat kayo palagi.